And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, ang nagbabagang balita straight from mainland China. No, at ito na nga mga kapatid, ano? Meron na naman kasing panibagong kasinungalingan itong bansang China mga kababayan na pinapakalat sa harap ng international media. No? At sabi ni Wang Wenbin dito mga kapatid, na bigo di umano ang Pilipinas na tuparin yung ating pangako sa bansang China na tatanggalin di umano natin yung illegal na warship dyan na sinadsad natin sa kanilang teritoryo sa may West Philippine Sea. No, di ba? Anong klaseng kasinungalingan yan mga kababayan? Kasi kung pagbabasihan natin yung international law mga kapatid, sa atin talaga yung kwan dyan, yung West Philippine Sea, no? Especially yung isla dyan na kung saan nakasadsad yung BRP Sierra Madre. Pero ayon dito kay Wang Wenbin mga kababayan, ano? Bigo di umano tayo sa pangako natin sa kanila, no? Natatanggalin natin yan dahil illegal natin na sinadsad yung BRP Sierra Madre dyan sa kanilang teritoryo. Diba? Yan po ang ating topic ngayon mga kapatid. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like na rin po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So ito guys, no, susubukan kong i-translate sa inyo dito itong mga kasinungalingan na pinagsasabi ni Wang Wenbin sa harap ng international media. Dahil mga kapatid, talagang magugulat kayo dito, no, sa kanilang sa kanyang mga sinabi na kung saan grabe mga babayan, dinoktor po nila yung katotohanan para magmukha lang sinungaling ang bansang Pilipinas. Ito mga kapatid, panoorin muna natin to. So, unang sinabi nila dito mga kababayan, Nansha Kundao, including Ren Ai Jiao, has always been China's territory. So, sa madaling sabi mga kapatid, itong Spratly Islands di umano at itong second Thomas Shoal na tinatawag, pagmamay-ari daw talaga yan ng bansang China mga kababayan, no? At hindi daw yan sakop ng bansang Pilipinas. The scope of Philippine territory is defined by several international treaties. Grabe yung kasinungalingan to mga kapatid, no? The scope of Philippine territory is defined by several international treaties. Ang ibig sabihin nito mga kababayan, ano? Yung sinasabi nating nasasakupan natin dyan sa may West Philippine Sea, or yung pag-claim natin dyan ng teritoryo natin sa may West Philippine Sea mga kapatid, no, ay kinikilala lang di umano ito ng mga kaalyado nating bansa, at hindi umano ito mga kababayan kinikilala ng bansang China. Tayo lang daw mga kababayan, no? Parang ganun yung pagkasabi dito eh. Tayo lang daw di umano ang nagsasabi na sa atin yang teritoryo na yan, yung pinaglalaban natin banda dyan sa may West Philippine Sea mga kapatid, no? Ang naniniwala lang di umano dyan ay tayo lang, no, at ang mga kaalyado nating bansa. Pero para sa kanila, no, sa bansang China, pagmamay-ari talaga nila yung sinasabing West Philippine Sea, at hindi talaga yan pagmamay-ari ng bansang Pilipinas. 'Di ba? Nahihibang na talaga yata itong bansang China mga kababayan, ano? Dahil kung titignan natin dito mga kapatid, sa kanilang claim, ito yung tinatawag natin mga kababayan na 9-dash line. Ngayon mga kapatid, kung makikita nyo itong parte na ito, no, ito yung sinasakop po ng bansang China, no, itong nasa loob ng linya na to. Kasali yung Spratly Islands, yung Paracel Islands, no. Ito yung kiniklaim nila mga kababayan. Ngayon kung titingnan natin dito sa mapa mga kapatid, no, itong pinapakitang mapa dito, napakaliit na lang po ng pagmamay-ari ng Pilipinas. 'Di ba? Halos sagad na po sa ating mga kalupaan mga kapatid, no? So ang kuan kasi mga kababayan, no, ang tawag nito, yung BRP Sierra Madre kasi mga kapatid ay parang nandito yata yan banda, no? Hindi na ako sure kung saan banda yung kuan na yan, yung pinagsadsara natin ng BRP Sierra Madre. Basta dito yan banda mga kababayan, ano? Nandito yan. Ngayon, sabi ng bansang China mga kapatid, Pilipinas lang di umano at yung ating mga kaalyadong bansa ang naniniwala na sa atin itong teritoryo na ito. Pero technically mga kababayan,
no? Sa kanila po talaga yan. Sa bansang China, di umano ito mga kapatid. Ganon nila niluluto yung kanilang kasinungalingan mga kababayan sa harap ng international media. At ito yung mga kapatid, no? Sa dinala nilang patunay doon sa arbitration mga kababayan, no, na kung saan hindi po sila pinanigan ng korte dahil itong drawing na to mga kapatid na 9-dash line na develop lang po ito ng bansang China mga kapatid after nga ng World War II. Samantalang tayo mga kababayan, meron po tayong tinatawag na Bilardi map na nagawa pa noong 1743 yata, no? Hindi, nakalimutan ko na, basta 17 pa 'yon, no? Sobrang tagal na po ng mapa na 'yon mga kapatid na nagawa 'yon panahon pa ng pananakop ng bansang Espanya sa Pilipinas. Samantalang sila mga kababayan, itong 9-dash line na to, na drawing ng po nila to mga kapatid, no? After ng World War II. After nung attempt ng bansang Japan na sakupin itong bansang China, doon lang nila ito na exercise mga kababayan, tinatawag ng soberanya. At ngayon mga kapatid, pinapalabas ng bansang China, no, na tayo lang umano ang nagki-claim diyan sa may West Philippine Sea. At kinikilala lang di umano ito ng mga kaalyado nating bansa, pero ang totoo daw sa bansang China daw pala talaga yan. 'Di ba? Talong-talo na nga sila sa kaso 'di ba? Hindi nga sila pinaniwalaan sa kanilang claim diyan sa may West Philippine Sea. Tapos ngayon, 'di ba, binabaliktad pa nila yung katotohanan. No, napakaliit kasi mga kapatid, tingnan niyo naman. Oh, napakaliit na lang po talaga ang matitira sa bansang Pilipinas pag nagkataon mga kababayan, no? Pag papaniwalaan natin tong kabalbalan ng bansang China, halos wala na pong natira sa atin. Saan tayo kukuha ng mga isda mga kababayan, ano? Yung mga maraming isda mga kapatid, nandito banda yan. No, at itong banda na to mga kababayan, no, itong mga parte na ito, nandito rin po kasi yung malaking deposito ng langis, no? Kita nyo kung gaano sila kagahaman mga kababayan. Itong area na to, ayaw nilang, ito lang yung tinira nila sa bansang Pilipinas dahil pagka pinanindigan yung claims natin, no, base doon sa pagkapanalo natin sa international court kung saan inaward sa atin itong parte na ito, no, sakop ng Pilipinas yung may malaking deposito ng langis. Sila mga kababayan, pinagka-interesan kasi nila, isa sa mga rason kung bakit gusto nilang i-claim ito, gusto nilang agawin sa bansang Pilipinas to, dahil pinagka-interesan nila yung malaking deposito ng langis mga kapatid, no? Yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon handa silang makipaggera sa atin mga kababayan, no, makuha lang po itong teritoryo ng Pilipinas at kung ano-anong kasinungalingan na yung kanilang pinapakalat ngayon sa harap ng international media mga kababayan, no? Sinusubukan nilang i-brainwash itong bansa, itong mga iba't ibang bansa mga kapatid, no, na nakatutok din dito sa issue ng China at Pilipinas. Kaya nga sabi ni DND Secretary Gibo mga kapatid, no, na mag-ingat po tayo sa mga propaganda ng China, no? Huwag po tayo magpadala sa mga propaganda ng China dahil nililihis lang di umano ng bansang China mga kababayan ang katotohanan na kung saan nang aagaw sila ng teritoryo ng bansang Pilipinas. Ito tuloy natin. Ito, China's Nansha Kundao lies beyond the limits of Philippine territory. So ibig sabihin nito mga kapatid, yung Spratly Islands di umano ay lagpas na umano itong mga kababayan sa teritoryo ng bansang Pilipinas. So ito yung sinasabi nila mga kapatid, no? Itong Spratly Islands na ito ay hindi na umano ito sakop ng bansang Pilipinas, no, at sakop na umano ito ng bansang China. Kasi nga mga kababayan, ano, ang ginagawa kasi nilang basihan yung kanilang drawing diyan na 9-dash line. Itong mga linya na ito mga kapatid. Ito yung pinagbabasihan nila, no. Ito yung kumbaga parang sinasamba ng bansang China mga kababayan, no. Sinasamba ng bansang China na kung saan ito yung tinitindigan nila ngayon, no, na pinaglalaban nila kumbaga. Ito yun, itong 9-dash line na ito. Dahil kung
kung pagbabasihan doon mga kapatid sa ating argumento no doon sa tribunal, talo sila no dahil itong parte na to mga kababayan isakop to doon sa Bilarde map. Nakikita itong mga parte na ito sa Bilarde map no. Kaya ngayon ayaw nilang ayaw nilang paniwalaan yung Bilarde map at sa halip mga kapatid no itong drawing nila na 9 dash line yung kanilang pinapaniwalaan. Kung hindi ba naman tarantado itong mga taga-bansang China mga kapatid merong tamang basihan no sa claim ng Pilipinas dito sa may West Philippine Sea, pero ang gusto nila mga babayan yung drawing lang na naguhit-guhit dito yung paniwalaan natin at hindi yung Bilarde map na drawing pa noong panahon ni King Philip the Fifth no 1734 pa yun mga kababayan. Samantalang itong drawing nilang 9 dash line mga kapatid no 19 ko lang to 1970 lang yata ito no nung kapanahunan ng World War II. No, doon lang to na drawing itong 9 dash line at ngayon gusto nila ito yung sundin no dahil pag ito ang sinunod ng Pilipinas at China mga kababayan na drawing nila sakop nila to at mapapawalang visa yung claims natin dito sa may West Philippine Sea no. Kaya sabi ng China, tingnan nyo yung 9 dash line namin. Malinaw po sa sikat ng araw yan, nasakop na namin yung Spratly Islands na yan at labas na yan no sa teritoryo ng bansang Pilipinas. No, kaya nga dito sa media mga kapatid no, sabi nila China's Nansha Kung daw lies beyond the limits of the Philippine territory. Sa harap pa to mga kababayan ng international media no. Nakita nyo kung gaano nila binabaliktad yung katotohanan no. Gusto nilang ayusin itong gusto nilang ayusin itong kanilang mga kalat ngayon mga kapatid no at gusto nilang ipamuka sa bansa sa iba't ibang bansa na ang Pilipinas talaga ang nang-aagaw ng kanilang teritoryo at tayo di umano mga kapatid ang naghahamon sa kanila ng giyera. Grabeng kasinungalingan yan mga kababayan Grabe talaga. Wala na talaga akong masabi dito sa bansang China mga kapatid. Ganun po sila kaganid pagdating sa mga teritoryo no. Porket maliit na yung bansa minamaliit na lang nila yung ating kakayanan. Tuloy natin. Ito na. The Philippines tries to hide the fact that it has broken its promise to China. No? Kasi nga daw mga kapatid, nangako di umano ang Pilipinas, natatanggalin natin yung illegal na warship dyan na sinadsad natin sa may bandang West Philippine Sea. No? Ang tanong dyan, sino ang nangako niyan? Diba? Dahil ayon nga doon kay Attorney Harry Roque mga kapatid, wala di umanong pinangako si President Duterte. Ngayon, hindi masabi-sabi ng China mga kababayan kung sino ba talaga ang nangako niyan. Pero alam niyo mga kapatid, may na-discover ako. Maliban pala kay Duterte mga kababayan, meron pang isang presidente na kung saan ito talaga yung pinagmulan nitong katarantaduhan ng China dyan sa may West Philippine Sea. At magugulat kayo mga kapatid, kaalyado din siya or kaibigan din siya ni President Digong. Siguro sa susunod natin topic mga kababayan, sa susunod natin content, tatalakayin natin yon. Susuyurin natin kung saan ba talaga ito nagsimula. Dahil magugulat kayo mga kababayan na hindi lang pala pera ng kaban ng bayan yung kanyang pinagka-interesan, pati pala yung teritoryo ng Pilipinas. So ngayon, dito muna tayo. Kasi nga, sabi ng China, di ba? Bigo ang Pilipinas, natuparin yung ating pangako. Natatanggalin natin yung BRP Sierra Madre dyan dahil illegal yan na sinadsad dyan sa ating teritoryo. Pero mga babayan, teritoryo natin yan. Paano naging yan? Paano yan naging illegal? Di ba? Ang hindi ko lang maintindihan din dito sa bansang China mga kapatid, na paulit-ulit talaga na naglalaro sa isip ko. Ayaw pala nilang ayaw pala nilang tanggapin yung resulta ng
pag yung sa kaso na final natin doon sa International Court patungkol sa may West Philippine Sea, no, ayaw naman pala nilang tanggapin yung magiging hatol doon. Bakit pa sila nakipag-contest doon sa bansang Pilipinas? 'Di ba? Noong nag-file tayo doon ng ating noong time na naghain tayo ng ating claims sa may West Philippine Sea, mga kapatid, no? Sumagot din naman ang bansang China at may dala-dala silang mga patunay nila doon, mga reference nila. Ngayon, ang hindi ko lubos maisip itong mga kapatid, ayaw naman pala nilang matalo sa kahit anong kaso, 'di ba? Bakit naghain pa sila, nag-submit pa sila ng kanilang mga reference doon? No? What if, no, baliktarin natin. What if natalo ang Pilipinas at nanalo sila? No? Ano kaya ang gagawin ng bansang China, mga kapatid, ano? Kung sakaling tayo ipagpipilitan natin yung gusto natin? 'Di ba? 'Di ba itong mga sinasagot natin ngayon sa bansang China, mga kababayan, ganon din isasagot nila sa atin kung sakaling tayo yung natalo at tayo yung namimilit na mag-claim diyan sa may West Philippine Sea. 'Di ba? Nagkataon lang, mga kababayan, na talagang hindi ka panay-paniwala yung kanilang mga claims sa West Philippine Sea, kaya mas pinaburan tayo ng korte. At sinabi ng korte, sa Pilipinas talaga yan. No? Based on reference, sa Pilipinas talaga yung West Philippine Sea na yan at hindi yan sa inyo. Kaya nagwawala itong bansang China. Dahil hindi nila matanggap, mga kababayan, no, na sobrang laki nilang bansa tapos tinalo lang sila ng bansang Pilipinas. Yun mga kapatid, no? Kaya dito, kung ano-ano na ang pinagsasabi ng bansang China. Pero alam niyo, mga kababayan, tandaan niyo, iba-vlog ko 'yan. Merong isang presidente din, mga kapatid, no, na kung saan pinapaniwalaang siya po talaga ang unang dahilan kung bakit mas lalong tumatapang itong bansang China. Tapos nung panahon ni Digong, mga kapatid, mas lalong pinalala, no, nung si former President Duterte na ang nakaupo, no. Pero kung tutuusin, mga kababayan, itong mga bagay na ito, meron po talaga itong pinagmulan, no, bago pa manalo ang Pilipinas sa kaso natin. Kasi 2016 lang tayo na-announce no. Pero meron po talagang isa dito na dapat sisihin din, mga kapatid, at kaalyado din siya ni former President Duterte. Tuloy. Sabi dito, mga kapatid, violated China's sovereignty, and keep provoking China. So lumalabas dito, mga kababayan, na tayo patuloy ngayon ang nag-violate sa kanilang soberanya, 'di ba? At tayo pa di umano ang naghahamon talaga sa kanila ng giyera, mga kapatid, no? Paulit-ulit po itong sinasabi ng bansang China, mga kababayan, no, na Pilipinas ang nag-violate sa aming soberanya. Sila yung naghahamon sa amin ng giyera. Sila yung nang-aangkin sa aming teritoryo, 'di ba? Ganon yung sinasabi dito ni Wang Wenbin, no? Nung nakaraan, yung isang sino ba yan? Nagsabi nun, yung isang incheck, no? Ngayon si Wang Wenbin na naman, mga kababayan, ang nagsabi nito, no? Paulit-ulit sila ngayong humarap sa international media, mga kapatid, at kinokondisyon ang isipan ng iba't ibang leader, no, sa kanilang kabalbalan, no, na claims diyan sa may West Philippine Sea. Pilit din ang tinitwist yung katotohanan, mga kababayan. Ang problema, no, sino kaya ang maniniwala sa kanila? 'Di ba? Dahil kung intelligenteng leader ka ng bansa, meron namang dinaan naman sa proseso 'yan, Dumaan naman 'yan sa kaso, pinagbigyan na kayo, parehas kayo. China, Pilipinas, pinagbigyan kayo na ilabas nyo ang inyong mga reference diyan na magpapatunay. Ngayon, kung sino yung kapani-paniwala, siya yung panalo. Tapos na 'di ba? Dinaan na sa tamang proseso. Ngayon, itong bansang China hindi matanggap. 'Di ba? So sino kaya ngayon ang maniniwala sa kanila, mga kababayan? Of course, may maniniwala pa rin sa kanila dito, mga kapatid. Siyempre, hindi lang naman sila ang may baliw na leader, no? Yung Korea, meron ding baliw na leader. Yung Russia, meron ding baliw na leader. 'Di ba? Buti na lang yung India, mga kababayan, kumalas no? Kumalas Paano ba naman kasi tinutuklaw nila yung bansang India ilan na nga lang yung kaalyado nilang bansa tinutuklaw pa nila wala. 'Di ba? Kakampi na tuloy natin ngayon yung bansang India, mga kapatid.
no? At ito mga kababayan, talagang masaya to pag nagsimula na, no, nitong third week, pag nagsimula na yung balikatan exercise, tingnan lang natin, no, kung anong mangyayari diyan sa may West Philippine Sea. Kasi panigurado yung mga kapatid, no, magkakaroon talaga ng conflict diyan ngayon sa may West Philippine Sea pag nagkataon. Dahil biruin yung mga kababayan, no? Baka mga warship ng bansang Amerika at saka iba't ibang bansa idadaan diyan sa may West Philippine Sea. 'Di ba? Ano na lang gagawin ng bansang China diyan mga kapatid pag nagkataon, no? Ngayong Abril na po 'yan, ngayong buwan na 'to mga kababayan, no? Ngayong buwan na po gaganapin or sisimulan yung balikatan exercise. Anyway guys, hanggang dito na lang tong video na ito, no? Kasi dito iba-iba naman na yung topic dito ni Wang Winbin eh. No, yung mga iba't ibang kabaliwan naman nila yung pinag-uusapan dito. And yun na nga mga kapatid, abangan nyo yun kung sino yung isa pang presidente, no, na may pakana dito. Clue lang mga kababayan, no, hindi po si Erap yun, baka isipin si Erap. And magugulat kayo mga kapatid, no, matagal na pala talaga ito. At itong pangako na ito mga kapatid, no, na sinasabi ng China na nangako di umano ang Pilipinas na tatanggalin yung kwan dyan, tatanggalin yung BRP Sierra Madre dyan, ay kwan po talaga yun, no? Tama si Roque, hindi talaga kay Duterte nagsimula una yun, no? Hindi si Duterte ang unang nangako dyan, kundi yung kanyang kaibigang presidente, no? Na kung saan nag-second demotion lang yata itong si former President Duterte mga kapatid. Ito mga babae, no? Abangan nyo po yan. Pero bago ang lahat mga kapatid, no, bago ko tapusin ito, huwag kalimutan mag-subscribe and pakilike na rin po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Adios.